So, part 2 na ito mga ka-3D sa paggawa natin sa inner parts, no. So, ito yung gagawin nating bolt action. Ang haba pala nito mga ka-3D, nasa 15 and a half. So, 15 and a half. Bakit 15 and a half lang? Kasi, pag maglagay kayo ng bolt action, dapat iganyan mo muna ha. So, yan po yung level niya. So, yan yung level niya, no. Kita niya siguro. So, dapat na ito dito, nakasangga. Tapos ganyan. So, yan po talaga yung sukat niyan. So, 15 and a half yung natin, bolt action, para yung niya, dulo, silalagpas siya konti sa butas. Para hindi siya maging ganyan. Kasi kung ganyan, mahulog yung bala pabalik. So, dapat talaga lalagpas yung dulo dun sa butas ng ating daanan ng bala. So, yan o. So, papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng bolt action, no? So, first, maglagay tayo ng kanal-kanal sa o-ring. So, lagyan natin ng 1/2 na 1/2 na masking tape. Tapos, kanalan nyo dito. So, ingat lang paggamit nito mga katuzino. Huwag nyo diinan. Yung lang, saktong tuwan lang ba? Para iwas disgrasya. Tapos pag nakanalan na konti, kunin nyo lang itong masking tape. Yan. Para makita nyo kung ano yung dapat na yun mga ka-TG, dapat na naka-goggles kayo, no? Di naka-mask kapag gumagawa kayo ng mga PVC gun. Ang goggles kasi, protection yan sa ating mga mata. Kasi yung mga fiber nito dito sa baka tumalsik sa mata natin. So yan pa yung dahilan na mabubulag tayo. So yan, o-ring itong lagay natin o-ring. 1, 2, 3. So o-ring so, try natin itong 7 by 2 mm. 7 yung round niya, tapos yung kakapal is 2 mm lang. Try natin kung maganda ba. So, para siyang medyo malaki, no? Kunti. Try natin kung papasok ba dito. So, yun. Nga. Ano pala ito? Medyo mahigpit na pala. Medyo pala dito, masikip na konti. Kahit walang uring. Oh. Kahit walang uring, medyo masikip na. Kahit walang uring, medyo masikip na, no? So, try natin yung isa. Yung orange na ganito kasi medyo maliit yun. Ito, konti. Medyo maliit yung butas niya yung 3/4. I-try natin itong orange kung siya ba. O ito. Itong sakto. Ito, medyo matigas na siya. Hindi pa natin nalagyan ng o-ring.
So need talaga ng o-ring yan para hindi sisingaw. So ito yung gagawin natin mga ka-TJ. Itong orange kasi gan maganda yung ano niya, play. Malambot lang. Ito kasi yung medyo matigas na oh. Oh, tigas na yan. Pag dating sa loob, sobrang tigas na yan sa loob. Tapos lagyan po mukha ng ano, o-ring. So same process pa din. So yung dulo talaga ng ano is dapat na anuhin. Naka point yung dulo. So try natin itong o-ring na 6.2 no. 6.2. 6x2. Ito 6x2. So medyo matigas pa rin. Ang sikip na kito konti sa loob. So ito pwede na to. Itong o-ring na to, heat absorbent o-ring po ito. Pwede siya sa mainit no.
nasobraan konti dito sa unahan. So gagamitan natin dito sa unahan yung 7.2. 7/2 di eh. Itong 7/2 yung gagamitin natin dito. So yun, maganda yung ano niya, play. So ito mga ka-2G, spoke ng motorsiklo yung ginagawa ko dito. So pwede siya sa 8mm steel ball at saka sa MP Julien ganito. Pero pag 6mm na, di na po pwede kasi papasok na dito sa gilid yung bulitas papuntang chamber. So itong ganito, proven and tested na po yan. Ito yung 8mm natin. So yan, tignan nyo. 8mm yan. So magkabilaan, di yan papasok sa loob. Pag MP Julien naman, pwede yan. Pag MP Julien, so ito, di yan papasok sa loob. So ang gagawin nyo mga ka-2G para matibay, so hindi yan matanggal pag puputok ka na. Ang gagawin nyo, lagyan nyo ng glue, tapos PVC powder. Kasi ang PVC powder pag titigas yan, sobrang tigas talaga. Then limbasan lang. So yan lang po, sobrang tigas na po yan ha. So lagyan pa natin ng glue. Para luto talaga yung glue. Maluluto yung ano ba. So yan, hintayin lang natin na matuyo. Ipasok natin dito sa housing natin. So hintayin lang natin no. So lihain muna dito. Para didikit mamaya yung kabitan natin ng ano. So patuyuan pa natin mga ka-2G kay baka magdikit sa loob ba. So balik uno talaga ka pag magdikit sa loob kasi hindi na yan matatanggal. So yan mga ka-2G, tuyo na siya. Pasok na natin sa loob. Lagyan muna natin ng oil para malambot talaga dun sa loob. Tapos yan. Pasok na. So ang ano pa lang diyan mga ka-2G, dapat naka-slide ganyan no. So level niya, di ba? Ang level niya dito sa ibabaw dapat ganyan yung itsura. Hindi ko alam ka ka-2G. I mean ano ba tawag na?
ginaganito ko yung tsura mga ka-2G kasi yung bala kasi talagang ipapasok niya doon sa ano, sa stopper ng ating barrel. Kaya ganyan na yung style ko. So, yun lang. So, pag nakapasok na siya dito, inyo lang natin. Tapos lagyan natin ng oil konti. So, yan. Ang lambot ko na yan. So, tingnan mo lang sa loob, no, kung naka-align ba yung sinasabi kong naka-slide. Yan. Tapos mga ka-TJ, yung alignment niyan, dapat talaga ganyan, no. Yung alignment niyan, nakaganyan. So, di ba, o, ganyan. Dapat naka-align siya dito. Yan. Align siya dito, no. So, yan. So, hindi ko na siguro yan, no. Hindi ko na siguro ituloy kasi mayroon naman tayong previous tutorial sa previous video sa paglagay ng mga parts, no. Kaya na bahala tumingin kung hindi kayo mag-visit sa akin channel. So, iwan ko na lang. Basta yun na. Klaro naman yung first talaga na gagawin kung sa paggawa ng inner parts. And visit na lang kayo sa akin YouTube channel tapos tignan nyo na lang doon sa mga previous video natin. Kahit import iwan yung previous video natin pero same lang naman sila ng ano, diskarte sa dito. So, dapat talaga na pag may pag magawa kayo ng ER15 na design, meron na kayo ng laruan talaga. Yung ganito ba? Meron na kayong mga ganito para matasetan siya niyo kung ano yung sukat talaga. So, mga ganyan yung sukat-sukat niyo. Kasi pag wala kayo dito, so hindi niyo yan matasetan siya kung anong sukat. So, dapat talaga meron. So, yan lang mga ka-TJ, no? Salamat. Kayo na bahala tumingin mga ka-TJ kung gusto nyo kayong magawa. So, sa mga demanding yan, may mga demanding talaga na ano, gusto talaga nilang step by step. So, di tayo ganyan mga ka-TJ, no? Kasi ako nga, yung una mga ka-TJ, hindi video yung tinitingnan ko. Kundi picture lang. So, picture lang yung tinitingnan ko, hindi video. Kahit hindi pa ako marunong gumawa nun. So, first talaga mga ka-TJ, pag gumawa kayo nito, first time nyo, trials and error talaga niyan. Hindi talaga na perfect. Pag unang gawa mo, dito, perfect agad. Hindi po. Trials and error po yung ginagawa nyo. Kasi yung akin, nakatatlo po akong trials and error. Ito. So, ang ginawa ko, nagbuo ako muna ng ganito. So, hindi po ako nagbuo ng chamber. Ito lang muna. Na-try ko lang. Tapos, pag okay na, oh, maganda naman. Pero hindi ko pinipix. Sakto naman pala. So, yun. Pagkasikan, chamber na. So, pangit talaga ng tsura ng chamber ko. Yun, pagka third ko na nagawa, yun, sakto na. So, yun na yung ginagaya ko sa lahat na diskarte. So, yun, ganyan lang po sa paggawa. Hindi po yung paggawa mo dapat okay na, dapat perfect na. Hindi po. Trials and error po dapat. So, yan lang po mga ka-TJ, no? So, bakit ko sinasabi may mga demanding sa gusto magpaturo? Meron talaga kasi gusto nila na step by step ba, gusto talaga nila na hindi sila mahirapan. Ano yon? Pwede ba yon? Hindi naman siguro, no? Dapat talaga na kung gusto mong gawa sige, ano ka talaga, gagawin mo talaga. So yan lang.